Yung pagbanggit sa eleksyon in the same breath, wala sa tamang panahon yan, wala sa lugar yon. It was really not called for by the question. Ang ganyang ka-importanting constitutional process kasi ng accountability, ang isang impeachment, hindi po dapat binababa nino man sa level lang ng personal motives. Siguro yung ibang mga grupo, kailangan sila yung magsabi na binibilang nila sarili nila sa oposisyon. Pero from the people na nakita nyo sa pinost ng ibang mga colleagues ko yung photos nung pagkikita namin, yung meal namin at saka pag-uusap. So yun yung mga grupo that we represent na have stayed in touch over the past years, even decades, at patuloy na nag-uusap ngayon. Magandang araw po mga ka-Life and Things. Sa video po na ito, susuriin natin ang mga pahayag ni Senator Risa Ontiveros sa kanyang press conference noong February 9. At kung ano ang mas malalim na kahulugan ng kanyang mga sinabi, lalo na pagdating sa usapin ng 2028 elections. Sa gitna ng lumalalim na usapin tungkol sa 2028 elections, isang press conference ang muling nagpaikot ng diskusyon sa politika. Ito ang pahayag ni Senator Risa Ontiveros. Hindi ito isang deklarasyon ng kandidatura. Hindi rin ito isang kampanya. Pero malinaw, isa itong senyales. Sa harap ng media, sinabi ni Senator Risa na siya ay open at willing na tumakbo bilang Pangulo o Vice-Presidente kung siya ang pipiliin ng nagkakaisang oposisyon. Ang salitang kung ang pinakamahalaga. Pinapakita nito na ang kanyang posisyon ay hindi nakasentro sa personal na ambisyon, kundi sa kolektibong desisyon. Hindi siya nagpresenta bilang solusyon, kundi bilang opsyon. Isang leader na handang tumayo kapag tinawag. Sa politika, bihira ang ganitong klaseng pahayag. Kadalasan, ang naririnig natin ay tapang, ambisyon at kompetisyon. Pero sa pagkakataong ito, ang ipinakita ni Senator Risa ay kalmadong kahandaan. Isa pang mahalagang punto sa kanyang sinabi ay ang panawagan sa pagkakaisa ng oposisyon. Ayon sa kanya, hindi sapat ang isang pangalan lang. Ang kailangan ay isang malinaw at pinagkaisahang alternatibo. May direksyon, prinsipyo, at kredibilidad sa mata ng publiko. Ibig sabihin nito, ang laban ng 2028 ay hindi lang tanong kung sino ang tatakbo, kundi kung ano ang ipaglalaban. Kapansin-pansin din na wala siyang inatake at wala siyang tinukoy na kalaban. Sa halip, ang mensahe niya ay nakatuon sa mas malaking larawan. Paano bubuo ng oposisyon na hindi lang maingay, kundi kapani-paniwala? Sa political analysis, ang press conference na ito ay isang maagang pagpoposisyon. Hindi siya nagmamadali pero hindi rin siya nawawala sa eksena. Parang sinasabi niya, narito ako, handa, pero may proseso. Sa huli, hindi lang ito usapin kung tatakbo pa si Senator Risa Ontiveros sa 2028. Ang mas mahalagang tanong ay gusto ba ng mga Pilipino ang ganitong uri ng liderato? Kalmado, handa at bukas sa pagkakaisa. Ngayon, kayo ang tatanungin ko. Sa tiningin nyo ba, dapat ba siya ang piliin ng oposisyon kung sakaling magkaisa ito? O mas may nakikita kayong mas karapat-dapat na leader para sa 2028? Ibang topic ako agad. Ma'am, your meeting with VP Lenny last week, what was it all about? Anything that you can share to the public po sa topics na napag-usapan niyo? Well,
pagkikita naming muli iyon, and syempre, pag-uusap pa rin. So, bahagi siya nung matagal ng proseso at prosesong aandar pa in the near future. Nagkakasundo kasi yung mga puso namin, no, in terms of kung ano siguro ang kailangan ng ating bayan moving forward. So, yung puso para sa mamamayan at para sa sambayanan, yung matalas na pag-iisip tungkol sa paano solusyonan yung mga problema natin, pati sa ekonomiya, yung katatagan ng loob sa gitna ng maraming hamon. So, habang mas nagkakaisa kami in the coming times, mas nagiging posible ang mas mahigpit pang pagkakaisa, no? Para magalaw namin yung aming mga muscles ng sama-sama. You said before, yung united opposition, magkakaroon ng mga ganong movement or meeting. Ito na ba yun? Magsastart na ba yung meeting nyo for a united opposition for 2028? Well, pagpapatuloy nga ito ng matagal ng pag-uusap at siguro pwedeng ituring na pagkikita muli in that direction. Hindi naman kasi kami nagmamadali sa proseso. Ang importante sa amin lalong patibayin yung pundasyon nung pagkakaisa namin para, yun na nga, moving forward, we can put our best foot forward at saka yung best ideas namin forward para sa ating mga kababayan. So this is in preparation for, kasama doon yung preparation for 2028 elections? Well, isa yun sa pinaka-importanting pangyayari sa mga susunod na taon. So it's in that general spirit also. Basta ang importante, sa tingin ko, ay patuloy kaming nag-uusap, patuloy kaming nagkakapalagayan ng loob para at the proper time, pwede rin kaming magdesisyon ng sama-sama. Sana lang, ma'am. Kino-consider pa ba si former VP Lenny as a frontrunner for the 2028 elections? Hindi importante siguro sa ngayon yung mga pangalan. Ang importante ay yun na nga, ang puso at isip namin ay nagkakaisa ng mahaba-habang panahon na, and moving forward, magkakaisa kami sa aming pagkilos. Yun yung inaasahan ko. Ma'am, considering na matindi yung batuhan ng mga allegations sa pagitan ng Pangulo at ng Vice Presidente, do you think sa 2028 maghahanap na ng alternatibo ang taong bayan? Siguro naman. mula nung naghati yung unit team nila, I think mas naging stark yung ganyang gap or pagkukulang sa ating pambansang eksena, and mas siguro naramdaman ng ating mga kababayan na baka may iba pang alternatibo. And umaasa ako na pwede kaming magbuo nun at mag-alok nun. So, mas may malaking chance na makonsider ng taong bayan yung opposition. Hindi ko alam pa kung malaking tsansa na. Pero syempre, mas nagiging pakiramdam namin na responsable kami to try to propose that alternative. Kaya lang, ma'am, si BP Sara, parang sinabi niya, yung impeachment case na ifinal ng akbayan, parang politika lang daw yon dahil nga may plano para sa 2028 yung taga-akbayan. Linawin ko simula pa lang. Siya yung nagbanggit ng pangalan ko kaugnay ng impeachment. Tapos dinugtong pa niya sa eleksyon. Para sa akin, salitang impeachment pa lang ang klaro na sa isip ko kung ano yung responsibilidad ko. At nilalagay ko na yung sarili ko sa ganyang frame of mind sa posibilidad ng impeachment trial dito. At yan walang iba kundi maging senator judge na magtitimbang ng mga ebidensya at batay sa konstitusyon, magdidesisyon or boboto dyan. Wala nang iba. Kaya palagay ko yung pagbanggit sa eleksyon in the same breath, wala sa tamang panahon yan, wala sa lugar yon, and it was really not called for by the question. Ang ganyang ka-importanteng constitutional process kasi ng accountability, ang isang impeachment, hindi po dapat binababa ni naman sa level lang ng personal motives. So, walang motibong political naman. Klaro yun.
final ng akbayan, na impeachment case? I think any complaint na i-file ng mga mamamayan, and there have been several against both the President and the Vice President, ang pinakamotibo niyan sa puso niyan should be accountability. At ganun ko rin hinahanda yung kalooban ko for us to receive such complaints here in the Senate, pag i-transmit man sila ng House, na ganun, bilang Senator Judge. Ma'am? Ma'am, are you still open to running for president? And napag-usapan po ba yon during the meeting? Hindi yan napag-usapan sa meeting yung mga individual. I remain open, I remain willing, at yung kondisyon ko ay yung tulad nung matagal ko na rin sinasabi, kung piliin ng united opposition. Kasi yun din ang sinasabi ko na rin ng matagal na kailangan ng oposisyon kung lalaban kami sa 2028 at yun yung intention o desire ko na lalaban kami sa 2028 na mag-alok sa ating mamamayan ng pinaka-malakas at credible na kandidato. Ma'am, segue lang ako dun sa consultative meeting niyo po kanina. Ma'am, gaano kahalaga na ibaba niyo po sa community, doon sa locality, yung pag-uusap tungkol sa anti-political dynasty bill? I think bago pa nga yung unang public consultation na yun, may sense na kami na napaka-importante nito. Pero talagang naramdaman ko at narinig kanina dun sa unang consultation sa Pasig. Kasi ang daming taong dumalo mula sa maraming iba't ibang samahan at halos bawat isa may kwento ng ano yung karanasan nila sa political dynasty, ano yung learning nila doon, ano yung impression nila in general sa dynasty. Tapos, bakit nila gustong suportahan ang pagkakaroon ng isang anti-dynasty law o kontra-dinastiya law. So, napakayaman. And nagpapasalamat ako kina Mayor Vico Soto, ang buong munisipyo ng Pasig. Hinost nila kami very graciously sa makasaysayang paaralan, pinangalan kay Gat Jose Rizal. And we ended on a high note dahil binahagi din nila yung kanilang ordinance laban sa political dynasty. So, feeling ko naka-pick up kami ng dagdag na shots of inspiration sa unang konsultasyon ngayon. And I'm really looking forward sa iba pang mga konsultasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Opo, pero ano ang epekto, ma'am, sa community? Bakit kailangan mapag-usapan within the community yung something as big as the anti-political dynasty bill? Kailangan nilang pag-usapan dahil ang komunidad ang unang dumadanas both sa kasalukuyang sitwasyon na dynasty-dominated ang politika natin at una rin silang makikinabang dun sa alternatibo na mas bubuksan natin, luluwagan natin yung espasyo ng politika natin para sa buong hanay na ng mga mamamayan. So, yung kasalukuyang nagiging epekto ng dynasties na korupsyon, poor governance, weak transparency and accountability, in principle, dapat mapapalitan yon ng the opposite para sa ikabubuti ng bawat komunidad din. I'm sorry, babalikan ko lang Yes. yung election, sorry. Would you be willing also to run for vice president if not president? I would be willing to take on any task na hiningi ng united opposition. Pasensya rin, pabalik-balik ako doon kasi yun yung, kumbaga, kondisyon ko sa kahit ano. Kung magkaisa kami sa usaping 2028, palagay ko yun yung magpapalakas ng tsansa namin. And kung sino ang buuin naming team or slate para doon, susuportahan ko yun. Nakataya akong gawin ang lahat para mag-materialize yung ganyang scenario. United opposition, strong candidacies. How is the united opposition that you are building up? Lumalakas ba siya habang papalapit yung 2028 elections? Can you say that? Work in progress. So, patuloy na nag-uusap, nakikinig sa isa't isa, nagtitimbang ano ba yung options natin, ano yung best options possible. So, work in progress pa talaga siya. Pero I am very hopeful about it. Ma'am, kung bukas kayo as president or VP, si VP Lenny, did she say anything during the meeting kung open pa ba siyang tumakbong presidente po? Actually, kahit yung sinasabi ko ngayon, sagot sa tanong nyo ngayon, pero wala kaming ganung usapan na personalities during yung pagkikita naming muli. At
pag-uusap muli tungkol sa possible futures. So talagang on the level of yung principles and anong hinahanap na liderato siguro ng mamamayan by 2028. Ano yung mga basic common values natin bilang itong komunidad. But definitely napag-usapan the 2028 elections, even in general terms. In general, kasi nga nagmemeryenda kami eh. So pag ganun, syempre, halos kahit ano ay pwedeng pag-usapan at dahil marami sa amin ay nagtatrabaho sa ganitong espasyo, aktivista, politiko, it couldn't be helped being talked about. But again, in those very core or basic matters, principles. Kadami pa sila nagsabi kang open na tumakbo for any position under United Opposition. Wala kang concern na baka maging subject ka na agad ng demolition job this early? Matagal nang dinidemolish eh, kahit nung malayo pa yung mga usapan ng eleksyon. So, unfortunately, bahagi na yon ng terrain sa ngayon. Basta I just keep my focus on ano yung task at hand. Kapag pag-uusapan or itatanong impeachment, klaro ang focus ko bilang kung ano yung tungkulin ko sa ilalim ng konstitusyon na maghanda maging senator judge at timbangin ang mga ebidensya. Kung usapan ng oposisyon, ganun din, nakafocus lang ako sa kung ano ang kailangan naming gawin at ano yung kailangan kong gawin. Sen Merriman po from One News. Sen, sabi niyo po pagka nagkaisa na po kayo, parang okay na magbubuo na yung slate. Ano po ba yung makakapagpaisa sa inyo? Anong objectives? Battle against corruption? Ousting the Dutertes? Parang ano po kaya? Lahat ng usaping good governance. So, yung pag-modernize ng politika natin, kaya nagbubuhos din kami sa anti-political dynasty. Hindi lang opposition, by the way, di ba? May refreshing na for the first time supportive voices kahit mula sa non-opposition forces. Yung pagbigay ng solusyon sa mga economic problems, yung usapin ng totoong pagkakaisa din. Very concerned din kami dyan dahil super polarized, divided yung ating lipunan. Kailangan natin na mas magkaisa ulit para sumulong. So, all of those things. Sen, follow up lang po. Pero should pro-Marcos groups lumapit sila sa inyo? Are you open to working if mag-align naman po yung visions nila? Yun yung, if ever lumapit, yun yung magiging subject ng matinding pag-iisip at pag-uusap sa hanay namin. Kasi nga, because of the very different histories. Pero, for anyone, hindi lang sila, other groups na sa labas ng kakampings o sa labas ng hanay ng oposisyon, syempre, yung magiging basis ng any possibility ng pag-unite ay yun, yung enough common values. Thank you po. Magkano kahalaga na nag-meeting na yung United Opposition at this early 2 years before the elections? And will there be more meetings from here on? Tuloy-tuloy yung pag-uusap. Eventually, they will become formal meetings. Kahit nga yung 7 kaming mga senatoriables noon, 4 na taon na kaming nagre-reunion lunches, dinners, tuwing may birthday o Pasko o New Year. So, hindi ito bago. Pagpapatuloy ito and eventually magiging formal meeting na nga siya para sa mga, hopefully, para sa mga formal na pagkakasundo. Pero what triggered that this time kasama na si dating VP Lenny? Kasi first time, di ba? Since 2022, sabi niya, ma'am? Parang. Hindi ko alam kung first time ito. Nagkikita kami tuwing may kasal, di ba? Sabay-sabay kami magnininang, ninong. So, it wasn't the first time since 2022. And yun nga, for some of us, madalas kaming magkita. Ma'am, may we know the extent of talks right now for a united opposition? Like, anong mga groups yung involved here so far if you're at liberty to discuss? Siguro yung ibang mga grupo, kailangan sila yung magsabi na binibilang nila sarili nila sa opposition. Pero from the people na nakita nyo sa pinost ng ibang mga colleagues ko yung photos nung pagkikita namin, yung meal namin at saka pag-uusap. So, yun yung mga grupo that we represent na have stayed in touch over the past
years, even decades, at patuloy na nag-uusap ngayon. Salamat! Kung may opinion po kayo tungkol sa isyong ito, ilagay lang sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang diskusyon tungkol sa mga usaping mahalaga sa ating bansa. Maraming salamat po sa panunood. Muli, ito po ang Life and Things channel na nagsasabing mas maganda ang may pakialam kesa sa walang alam. Hanggang sa muli!